Napalutang na ang lumubog na motor tanker sa Mariveles, Bataan noong Hulyo. Sinusuri na rin kung may kinalaman sa paihi o oil smuggling ang tanker. At nakatutok si Salima Refran. Nangangalawang na at may bahaging balot ng lumot nang mapalutang ang motor tanker Jason Bradley. 2 buwan yan matapos lumubog sa dagat na sakop ng Bataan noong kasagsagan ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Tuloy pa rin ang siphoning operations pero nangolekta na ng oil samples ang mga taga-NBI at Bureau of Customs. Matatanda ang tinitignan ng paihi o oil smuggling sa posibleng dahilan ng halos magkakasunod na paglubog ng Jason Bradley, motor tanker Terra Nova at MV Mirola 1. Malalaman mo yan kung yaan ba ay mga oil na subject of paihi or smuggling dahil kung walang marking, merong nilalagay silang marker ang Bureau of Customs. Kung wala yun, that is an indication na pumasok yan improperly or unlawfully. May hanggang 2 linggo ang Bataan Oil Spill Joint Investigation Task Force para maisumite ang report sa pagsusuri ng langis. Mag-establish kung merong criminal or admissive liabilities yung mga people involved. Even government officials involved, Philippine Coast Guard or Marina, etc. Gusto ng Philippine Coast Guard na mahatak agad sa shipyard ang Jason Bradley para ma-inspeksyon. 2023 pa iniimbestigahan ng tanker dahil sa alegasyon ng oil smuggling. During the conduct po ng diving operation, mga first days po nitong na nalubog itong si motor tanker Jason Bradley, ang nakita po natin doon ay si Dorothy 1. So, i-check po natin ito through our conduct of investigation para maikumpara po natin yung pong mga dokumento na pinipresenta po sa atin ng may-ari at yung pong kanyang actual na specification ng barko. Naghahanda ang PCG ng administrative cases laban sa may-ari ng tanker, lalo't bukod sa pasuna ang mga rehistro nito, hindi rin daw ito sumailalim sa inspeksyon ng Coast Guard. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras.